Pinatuloy ni Goro si Kusakabe at pinaghandaan pa ng kape, saka tinanong kung ano ba ang kailangan sa kanya ni Gibson. Doon na ibinigay ni Kusakabe ang airline ticket papunta sa Amerika, at complimentary ticket para sa Major League game, dahil magkakaroon umano si Gibson ng pitching appearance kaya naisip nito na imbitahan ang mag-ina. Nagulat si Goro pero sinabi nito na wala siyang dahilan para tanggapin iyon, lalo na at hindi naman niya kaano-ano si Gibson kaya bakit umano siya nito binigyan ng ganoong kalaki at kamahal na regalo. Nakiusap si Kusakabe na tanggapin na iyon ni Goro dahil gusto umanong ipaalam dito ni Gibson na hanggang ngayon ay hindi pa rin iyon matahimik dahil sa pagkamatay ng ama ng bata. Nagmatigas si Goro at sinabing wala siyang pakialam kay Gibson kaya hindi niya kailangan ng awa niyo na hindi man lang pumunta noong burol ng kanyang ama. Dahil doon ay sinabi ni Kusakabe na hindi masamang tao si Gibson tulad ng iniisip ni Goro. Ikinwento rin ito ang nangyari noong burol ni Honda. Nagalit noon kay Kusakabe ang boss ni Honda dahil sa hindi niyon pagpunta sa araw ng burol. Dahil doon ay agad na hinanap ni Kusakabe si Gibson sa mga lugar na maaari nitong puntahan, at nang makita niya iyon ay agad niya iyong pinilit na pumunta sa burol. Ngunit hindi niya napilit si Gibson at sinabing pupunta lang iyon kung kailan ito gusto, lalo na at nakita naman na umanon yun ang bangkay ni Honda nang nasa ospital pa lang. Sa inis ay napasigaw na si Kusakabe at sinabing may obligasyon si Gibson na pumunta sa burol na iyon sapagkat namatay si Honda nang dahil sa ibinato nitong bola. Dahil sa sinabing iyon ni Kusakabe ay nasuntok ni Gibson ang screen ng machine at sinabing alam niya ang tungkol sa bagay na iyon, at kasalanan niya kung bakit nawala ng ama ang isang bata. Kaya naman, hindi malaman noon ni Gibson kung paano ito haharap sa burol at kung paano hihingi ng tawad sa isang umiiyak na bata dahil nawalan yun ng ama. Pagkatapos ng insidenteng iyon, hindi na umano tumanggap ng kahit na anong pitching appearances si Gibson, sapagkat malaki ang naiwang sugat ng pagkamatay ni Honda para doon. Dagdag pa ni Kusakabe na wala na rin iyong ibang paraan para humingi ng tawad kay Goro, at matagal na umano nitong gustong makiramay sa pagkamatay ni Honda pero hindi niyon magawa. Naging kalaban noon ni Gibson ang konsensya at hindi makawala sa nangyari ng araw na yon, kaya ang lahat umano ng pitch niyon ay para sa batang Hapon. Muli ay ipinakita ni Kusakabe kay Goro ang tiket na mula pa sa Amerika, na may sulat kamay ni Gibson na nagsasabing para iyon sa anak ni Honda, ang pinakamagaling na slugger na nakilala niya. Nang sumunod na araw ay pinalabas na sa ospital si Momoko, at habang naglalakad ay ipinakita rito ni Goro ang complimentary ticket na mula kay Gibson. Bagamat wala naman silang gagastusin sa pagpunta ng Amerika ay sinabi ni Momoko na hindi niya pwedeng samahan si Goro dahil kagagaling lang niya sa sakit, at kahit magkaroon pa umano ng interpreter ang bata ay mahihirapan pa rin ito sa Amerika dahil masyadong malaki ang bansang iyon. Gayunpaman, hindi yun naging hadlang para kay Goro dahil sa kagustuhan nitong mapanood ang Major League, at makapunta sa bansa kung saan ipinanganak ang larong iyon kaya naman pumayag na si Momoko, bagay na labis na ikinatuwa ni Goro. Maya-maya pa, habang wala pang klase ay nag-practice muna ang apat sa rooftop ng paaralan, kung saan tinuruan ni Goro ang tatlo sa tamang pagsalo ng bola. Pagkatapos ay naikwento niya sa mga ito na may round trip siya papuntang Amerika galing kay Gibson, at dahil may labis na isang ticket ay napili niya si Kimori na sumama sa kanya. Dahil doon ay nainggit ang dalawa, kaya para maging patas ay nagbato-bato pick na lang ang tatlo at kung sinong mananalo ay siya ang sasama. Ngunit habang nasa eroplano ay baka sa mukha ni Goro na hindi nito nagustuhan ang naging resulta. Maingay at makulit kasi ang nanalo na si Shimizu, pero kahit ganoon ay pinagtiyagaan na lang din niya ito dahil wala na naman siyang magagawa. Pagkarating nila sa Amerika ay iniwan muna ni Kusakabe ang dalawa sa loob ng kwarto sa hotel, at habang nanunood ng TV ay may biglang tumawag sa telepono pero nagpauyuhan sa pagsagot ang dalawang bata kaya hindi na ibigay ni Gibson ang bola. Pagkarating ni Kusakabe ay ito na lang ang nag-abot ng bola kay Goro na may nakasulat pa na maligayang pagdating sa Amerika. Nang sumunod na araw ay isinama na ni Kusakabe sina Goro sa stadium para panoorin ang inaabangang laro ng Major League. Habang nagaganap ang opening ceremony ay sinabi ni Gibson sa kanyang sarili na ibibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya para sa mga kaibigan niyang nanggaling pa sa Japan. Hindi nagtagal ay sinimulan na ang laro at mapapansin na nakatutok lang si Goro sa panunood. Maya-maya pa, habang nasa kalagitnaan ng laro ay isinigaw ni Gibson na sa game na iyon ay maglalaro lang ito gamit ang fastball kaya ni isa sa mga pitch nito ay walang tinamaan ang batter. Tanging si Honda lang ang nakakitama sa 100 miles per hour na pitch ni Gibson, kaya ibig sabihin ay gusto nitong patunayan sa Major League Superstars na magaling si Honda at para kay Goro umano ang laro. Nagpatuloy pa ang laro at ang pag-strikeout ni Gibson sa mga taga-Southern League, hanggang sa manalo na ang team ng mga ito. Hiniling ni Goro kay Kusakabe na makita si Gibson, at pinagbigyan naman siya nito kaya nang makaharap iyon ay inuna na ni Goro na pasalamatan ito sa pag-imbite sa kanya. Pagkatapos ay tinanong ni Goro kung aksidente lang ba ang lahat. Dahil hindi nakakapagsalita ng Hapones ay ipinasabi ni Gibson kay Kusakabe ang sagot niya.
Habang nasa loob ng field ay sinabi ni Kusakabe kay Goro ang sagot na kahit na aksidente umano ang nangyari ay kasalanan pa rin yun ng spiritual at physical deficiency ni Gibson, at kahit ano pa umano ang sabihin nitong dahilan ay kailangan pa rin ni Gibson na dalhin sa konsensya niya habang buhay na nakapatay siya ng isang ama. At kung itatapon umano ni Goro ang galit na nararamdaman nito ay makakaluwag iyon sa damdamin ni Gibson. Napangiti na lang si Goro sa sagot na iyon ni Gibson sabay sabing ngayon ay makakabawi na rin siya rito. Pumwesto si Goro sa mound at nag-pitch kay Gibson ngunit hindi yun natamaan nito. Nilapitan niya si Gibson at sinabing nandaya ito dahil halata naman na sinadya nitong hindi tirahin ang bola dahil gusto nitong ipakita sa kanya na marunong din siya. Dagdag pa ni Goro na saka na lang nila gawin ang penalty game at balang araw ay magagawa rin umano niyang mag-pitch ng kasing lakas ng pitch ni Gibson. Pagkatapos yun ay bumalik na rin agad sina Goro sa Japan at ipinamigay agad ni Shimizu ang pasalubong niya sa mga kaibigan. Maya-maya pa ay dumating na rin si Goro, pero laking gulat ng mga iyon nang makita na may suporta ang braso nito. Sinabi ni Goro na iyon ay dahil nalaglag siya sa higaan dahil may sumipa sa kanya at 3 linggo pa umano bago iyon gumaling. Natawa na lang si Shimizu dahil hindi na sinabi ni Goro na siya ang sumipa rito. Nagsimula na silang mag-practice, pero dahil pilay pa ang braso ni Goro ay tumakbo na lang muna ito sa halip na mag-pitch. Habang nagaganap iyon ay iniisip naman ni Goro ang naganap na laro ni Gibson at saka tinanong ang sarili kung kakayanin din kaya niya na maging katulad nyon. Biglang napahinto sa pagtakbo si Goro dahil nakiusap si Mayhara na ihagis ang bola, at nang gawin niya iyon ay humanga ito dahil nagawa pa niyang ihagis ng malakas ang bola sa kabila ng pilay sa braso niya. Kinahapunan, bago umuwi ay iminungkahi ni Goro kay Mr. Ando na mag-camping sila, tutal ay bakasyon naman at kung makakapag-practice umano sila ng maayos doon ay mas gagaling pa ang mga ito. Dahil payag naman ang lahat ay sinabi ni Mr. Ando na dun sila sa lugar ng Yamanashi kung saan nagkikita-kita ang malalakas na player ng baseball taon-taon para mag-practice. Dahil sa sinabing iyon ng manager ay na-excite si Goro habang nag-alala naman ang iba lalo na si Mr. Ando dahil baka mapahiya lang umano ang team nila sapagkat hindi pa naman sila ganoong kalakas. Gayunpaman, sinabi ni Goro na magandang ang pagkakataon iyon para lumakas ang kanilang team, kaya naman sumang-ayon na rin ang lahat. Kinabukasan ay bumiyahe na sila, pero nang makarating sa Yamanashi ay nadismaya ang mga ito dahil luma pala ang gusali na taitirhan nila. Pagkarating pa nila sa kanilang silid ay may nadatnan silang natutulog na lalaki kaya ginising yun ni Goro gamit ang paa. Nagising ang lalaki at naiya sa ginawang iyon ni Goro kaya binuhat niya ito at pinalo sa puwet hanggang sa mamula yun. Pagkatapos ay lumabas na si Kamiguchi para alamin kung tapos na ang practice nila at kung ano kaya ang pagkain nila. Sinundan ito ni Goro, ngunit nadatnan nila si Kamiguchi na nagmamadali kasama ang isang ka-team habang sinasabi na last inning na. Dahil doon ay sinabi ni Mr. Ando na malamang ay isa iyon sa mga miyembro ng team na nagpa-practice doon, at sa palagay nito ay isa rin iyon sa magagaling sa baseball. Sinundan nila si Kamiguchi at doon ay nakita nila na tama nga ang sinabi ni Mr. Ando. Dahil naroon na rin lang ay pinanood na nila ang laro ng mga iyon, at nalaman na kakilala pala ni Mr. Ando ang manager ng mga iyon. Lumapit si Goro sa mga ito at sinabing bakit hindi sila mag-set ng game bukas ng umaga. Nagulat si Mr. Ando sa sinabing iyon ni Goro, pero giit ng bata na wala naman umanong masama kung makipag-practice sila sa mga iyon. Natuwa si Mr. Murakami at sinabing walang sisihan, at ang gusto umano niya ay ibigay ni Goro ang lahat ng makakaya nito kahit practice lang ang gagawin nila. Pero para magkaroon ng matatag na kasunduan ay pinulot ni Goro ang bola at sinabing kapag hindi tinamaan ni Kamiguchi ang bola ay maglalaro sila bukas ng umaga. Bago simulan ng hamon ay sinabihan muna ni Mr. Murakami si Kamiguchi na ipakita nito kung gaano umano ito kagaling. Maya-maya pa ay pumwesto na sila, at kasabay niyon ay sinasabi ni Mr. Murakami sa kapwa niya manager na si Kamiguchi ang pinakamagaling nilang batter, at wala pa umanong pitcher ang nakapag-strikeout doon kapag iyon ang nagbabat. Ngunit laking gulat nila nang makita na napakabilis ng tira ni Goro, hanggang sa ma-strikeout na nito si Kamiguchi kaya ibig sabihin ay magpa-practice sila bukas ng umaga. Pagkabalik sa kanilang silid ay sinabi ni Goro sa iba na magpa-practice sila bukas at makakalaban nila ang matabang baseball player na natulog kanina sa kwarto nila. Gulat na may halong kaba ang naging reaksyon ni Sawamura dahil ng isang taon lang ay ang mga iyon ang naging kampyon, pero sinabi ni Goro na wala ang mga itong dapat ipag-alala dahil na-strikeout niya na ang fourth batter ng mga iyon kaya sa tingin niya ay kaya nila ang mga iyon. Kasabay ng pangyayaring yun ay nakita naman ni Kon si Kamiguchi na nagpa-practice sa pagbabat kaya inisip nito na hindi yun matanggap na na-strikeout ito ni Goro. Para kay Kon, mas magaling pa umano si Goro kesa kay Uba ng Nanbo Little na nag-second place nung nakaraang taon. Papasok na sana ulit si Kon nang biglang sabihin ni Kamiguchi na manood lang ito bukas dahil siguradong matatamaan na nito ang pitch ni Goro. Kinabukasan ay maaga nilang sinimulan ang laro pero unang inang pa lang ay inaalat na ang Cookie Little.
Maya-maya pa ay si Goro na ang pumwesto para magbat, pero kahit na may pilay ang kaliwang braso nito ay nagawa pa rin niyang matamaan ang pitch ni Kon. Sa sobrang lakas ng pagbat ni Goro ay umabot yun sa parte na kinatatayuan ng mga taga Yokohama Little, kaya inisip ng mga ito na si Kam Iguchi ang tumiran yun. Nagpatuloy pa ang laro hanggang sa alisin na ni Goro ang suporta sa braso niya para makapag-pitch ng malakas. Dumating na rin doon ang Yokohama Little kaya nasaksihan ng mga ito kung paano na-strike out ni Goro ang magaling na batter na si Kam Iguchi. Sinabi ni Toshi na kilala niya si Goro na fastball pitcher, at nakita na umano yun ng coach nila at nakapaglaro na sa kanila. Nilapitan ni Goro ang team ng Yokohama at tinanong ang mga yun kung gusto rin ba ng mga itong subukan ang pitch niya bukas ng umaga, ngunit hindi nagdesisyon ang mga iyon bagkus sinabi na hayaang ang mga coach nila ang magdesisyon. Hindi nagtagal ay umalis na ang mga yun dahil baka pag-alitan na umano sila, kaya sinabi ni Toshi kay Goro na siya ang baalang magsabi nyon sa coach nila. Maya-maya pa ay nagsimula na ulit ang laro, pero nang aksidenteng maibato ni Goro ang bola sa ulo ng isang kalaban na player ay mapapansin na biglang nagbago ang performance nito sa laro bagay na ipinagtaka ni Mr. Ando.